Tayo po ay manalangin. Ama, dakilang Diyos na banal, salamat pong muli sa panibagong araw. Salamat, Lord, sa dagdag na buhay sa araw na ito. At salamat din, Panginoon, sapagkat masisimulan po namin ang araw na ito ng inyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, muli, gamitin niyo po ang inyong salita sa aming mga puso upang ang kaaway ay hindi po makagawa, ang kasalanan ay matukoy namin, at ang iyong salita ang magbigay sa amin, Lord, ng daan, Panginoon, para lalo kaming maging malakas, matatag, at maging matapang sa mga bagay, Panginoon, na ipagagawa niyo po sa amin. Thank you, Lord, sa aming mga kapatid na nakikibahagi po ngayong umagang ito. Ito aming panalangin at samo sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating pong Bible verse, Matthew chapter 16, verse 24 up to 26. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ang ating pong devotion, we died before we came. Marami po sa atin, as a Christian, di naman tayo humaharap sa anumang uri ng kamatayan sa tuwing ating ituturo, isi-share ang gospel ni Kristo. Okay? Wala naman pong gagawan tayo ng hindi maganda. Okay? Makakaranas po tayo ng rejection, makakaranas tayo ng persecution, okay? If we share the word, if we share the good news, okay? Pero maski na ano pa po ang maging resulta ng ating pong ginagawa, okay, sa pag-share ng good news, kung meron tayong willingness na gawin ito, kagaya ng ginawa ni James Calvert, ay hindi po natin na mapag-iiwasan na isang araw, mayroon po mga taong magpupuri sa Diyos. Okay? Dahil po sa mga taong may willingness, dahil sa mga Kristiyanong may desire, may puso, sa mga taong wala pang pagkakilala kay Kristo. Okay? Bakit po ito dapat gawain ng isang mananampalataya? Na magkaroon tayo ng puso, magkaroon tayo ng willingness. Isipin na lang po natin ang ginawa ng ating Panginoon para po sa atin. After all that Jesus has done for us, okay? He died on the cross for us. He paid the penalty of sin for us. Ginawa po niya lahat para lang tayo ay maiiwas sa tiyak na kapahamakan. That is love. That is compassion. Okay? At ganoon din po ang dapat maging lifestyle o maging goal ng isang Kristiyano, kagaya nitong si Missionary James Calvert. Kaya po, ang pag-share ng good news, hindi po yan one day lang o one-time decision lang. It must be a lifestyle. It must be a way of life. Okay? Na something na dapat meron tayong kamalayan sa kahalagahan ng program ng Panginoon. And that is winning souls. Kaya nga po, we may experience rejection, persecutions, pero that is hindi masyado yun bilang Kristiyano. Kung hindi yung magiging bunga nun, despite of the rejection and persecution ng mga tao, yung bungang magiging resulta po nun, okay, ng mga taong makakakilala sa ating pong Panginoon. Kaya, it is a matter, okay, kung ano talaga yung mas mahalaga. It is a matter of what we value the most. Ano ba talaga yung mas importante sa atin?
Sana ilagay yan ng Diyos sa ating mga puso. Ang sabi nga ni Paul in Acts 20:24, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord, to testify the gospel of the grace of God." Imposible po na masunod natin ang gusto ng Panginoon sa ating mga buhay, liban na lamang kung meron tayong handang puso, okay? Handang paa, kamay, bibig, buhay na ibigay sa Diyos para lamang po abutin ang mga wala kay Kristo by way of going, by way of telling to others the good news of Christ. We died before we came.